Sa video natin ngayon mga kamaestro ay pag-usapan pa rin natin itong tungkol sa balik-ginhawa loan moratorium through refund ng GSIS. Ayan. So simula nga po kagabi mga kamaestro ay nagsimula na pong mag-credit ang GSIS sa mga qualified applicants para dito sa balik-ginhawa loan moratorium through refund na ito mga kamaestro. Ayan. So siguro mga around mga 7:30 mga ganon onwards ay mayroon na po tayong mga nabasang mga reports na mayroon na nga pong na-credit or pumasok sa Land Bank, especially po sa Land Bank. Ayan, UMID card via Land Bank na refund. Ayan, so maswerte po maswerte po yung mga narilisan na po kagabi. Ayan, especially po yung mga applicants po yan karamihan noong April 1. Ayan, kasi yung mga applicants po ng April 1 that's on Wednesday ay sila po yung karamihan po ay sila po yung kumbaga sa nauna pong marilisan at makredit ito pong kanilang refund para sa balik-ginhawa. Ayan. Pero sa kabila po ng mga narilisan na po or nabigyan na po ng refund ay mayroon din po mga issues mga concerns ang mga kamaestro po natin. Ayan. So ito po yung isa-isain po natin ngayon. And if ever man naranasan po ninyo yon ay pwede nyo pong i-comment po dyan sa ating pong comment section. Ayan, kung ito po mga issues and concern na ito na tatalakayin po natin ay naranasan din po ninyo mga kamaestro. Especially po yung mga na-credit na po yung kanilang refund. Ayan. So, una po, ayan, Land Bank pa lang meron. Ang UB ay wala pa or Union Bank. Pero ito po alam ko ay upon doing this video ay may mga reports na po tayong natanggap na meron na pong mangilan-ngilan na mga Union Bank holder na meron na rin pong refund. Na-credit na rin po yung refund sa kanilang mga ATM. Ayan. So, ngayon lang po yan mga kamaestro. Siguro mga at around mga 7 o'clock, mga 6:30. Ayan, kasi habang ginagawa ko tong video ngayon is 7:45 PM, April 8. Ayan, so siguro mga around mga 6:30, something like that, ay meron na po tayong mga nakita mga reports na nagsisimula na rin po mag-release ang Union Bank or mga credit sa mga Union Bank holder itong refund. Especially po yung mga applicants din po ng April 1. Ayan, kaya kung kayo po ay Union Bank holder, ayan, at wala pa rin po kayong na-receive na refund kaninang hapon, ay pwede nyo na pong i-check ngayon. Meron naman po kayong app sa inyong mga cellphone. Ayan, pwede nyo na po siyang i-check, or kung malapit naman kayo sa inyong mga ATM machine, pwede nyo na po siyang i-check. And tingin ko tuloy-tuloy naman po yan, like kagabi sa Land Bank, kahit gabi na ay meron pa pumapasok ng mga refund. So banga-banga naman po natin. And hopefully kahit bukas holiday ay may ma-release kung approve naman na at walang problema, baka bukas ay magre-release pa rin po yan sila. Pero hindi lang po tayo sure hindi lamang po tayo sure, pero sana po ay may pumasok pa rin kahit holiday, kasi nga kagabi kahit gabi na may pumapasok pa rin Ayan. So yun po so yung unang issues po natin ay mukhang okay na to. Nagsisimula pa lamang po sa mga Union Bank holder, pero sa Land Bank ay marami na po tayong nakikita. And ayun nga, kung April 1 kayo nag-submit ng application, ay may tendency po na ngayon ay matanggap nyo na yan, or hanggang Friday siguro ang pinaka late mga kamaestro. Alright, so lipat tayo sa pangalawang issues and concern. Ito, qualified sa 3 months refund, pero 1 or 2 months lang ang credited. Ayan, so baka may mga kamaestro tayong nanonood dyan. Ayan, pwede nyo pong i-comment po dito sa ating comment section. Ayan, number lang, number, tsaka ito, kung anong number yung issues nyo, then paliwanag nyo na lang po kung anong nangyari. Ayan, so ito, madalas po natin nakikita ito. May mga nag-comment din po sa post natin dito sa YouTube, na qualified sila for 3 months, ibig sabihin, na kapag remit naman po ng kompleto, yung 3 months na hulog, yung December, January, and February. Ayan, pero ang na-credit lang daw ay sa iba ay 1 buwan, sa iba naman po ay 2 buwan. So, although syempre hindi po natin yan masasagot. Ayan, ang makakapagsagot po yan mismo
ay ang GSIS. So pwede niyo po yung isang guni sa kanila, pwede niyo pong i-email, or kung may time, pwede rin kayong pumunta mismo sa GSIS kung malapit na kayo sa mga branch ng GSIS sa inyo. Ayan, para malinaw niyo po yung ano, kasi mahirap yan. Baka yun yung pinaproblema ng ibang mga kamestro natin, ano, based sa mga nababasa natin sa mga comment. Baka ang na-credit lang is 1 month refund or 2 months refund, pero yung extension ng pagbayad ay umabot pa rin ng 3 buwan. So kumbaga 3 buwan pa rin yung babayaran, pero 1 buwan lang naman yung na-credit or 2 buwan lang naman yung na-credit. So yun po yung medyo nakakatakot po dyan mga kamestro. Ayan, kaya as much as possible ay pwede nyo po siyang i-clear ano po, sa GSIS po mismo. Ayan, para ma-update po yung status po ng inyong balik ginhawa na refund. Alright? So pangatlo is ito naman. Ayan, maraming in-applyan na loan refund pero di napasama ang iba. Ayan, kasi 'di ba? Sabi naman ng GSIS, kahit ilang loan ay pwede, ano po, pwede kayong pumili kung anong loan ang gusto mong i-refund, ano po, pero may mga nag-try daw na ganon, pero ang usually ang napapasama lang ay isang loan lang. Ayan, so marami silang piniling loans doon kasi 'di ba, minsan meron tayong 3 loan, meron tayong 4 na loan, 'di ba, mga ganon. Pero ang na-credit lang daw ay isa or dalawa. Ayan, so madalas din po yan nababasa po natin. Ngayon, kung may nanonood sa atin from our subscriber, ayan, pwede nyo rin po i-comment po yan sa ating comment section, yung number, then kung ano yung issue. Ayan, and siguro, yun din ang pwede natin gawin, ay i-apila mismo sa GSIS. Ayan, kasi sila rin po mismo ang makakasagot at makakapag-ayos po niyan, mga kamestro. Alright, next naman is ito, alanganin sa 1 buwan ng na-refund. Yan, yun yung medyo mahirap, ano. Kasi tayo naman, di ba mga kamaestro, ay familiar naman tayo sa ating binabayaran na buwan-buwan sa ating mga loans. Siyempre, kumbaga sa ano, kahit nakapikit, kabisado natin yung mga loans natin. Ako, lahat ng loans ko, kabisado ko magkano yung monthly. Hindi man exact amount, pero estimated amount ay alam natin. Okay? So may mga case daw kasing ganon. For example, ang monthly niya sa GSIS, kunyari ay 5,000. Ayan, 5,000, pero ang na-credit lang daw ay 3,000, mga ganun na case. So, alanganin nga sa 1 buwan, ano po, siya, 'di ba sabi na wala naman siya mga hidden charges, wala naman siya mga interest, mga ganun, wala naman, 'di ba? So, buo dapat mahukuha. Ayan, so yun po yung isa sa mga issue, no, na nababasa po natin, na po dyan, ano po mga kamaestro. So, dapat ay mai-follow up din po natin yan at malinaw din po ninyo yan sa GSIS kung bakit alanganin yung na-refund po ninyo. Alright? Next, ito, pinakahuli na siguro, ano? Pinakahuli, pang-5. Ayan, di ma-open ang app. Ayan, may mga nakakaranas daw po ng ganyan, ano po mga kamaestro. So sa akin naman, siguro masasuggest ko dyan, ano po, pwede nyo sigurong i-restart ulit yung cellphone nyo, patayin nyo. Minsan kasi di ba gano'n yung scenario. Pero dito kasi marami akong nakitang halos para-pareho ng problema, hindi daw ma-open yung apps nila sa yung GSIS Touch mismo, ano po. So pwede siguro yung gawin mo ng yun muna yung gawin po ninyo mga kamaestro, ay restart nyo muna, then baka sakaling mag-okay. Ayan po, kasi minsan gano'n naman yung mga apps na ginagamit natin. Kaya kung ayaw pa rin, baka siguro dahil sa dami sa volume ng mga pupasok sa system ng GSIS, kaya baka naglalag lang, ano po mga kamaestro. So try lamang po natin. Ayan, kasi medyo marami na rin po tayo nabasa na ganito po yung concern, no? Di ma-open yung apps nila sa cellphone. So paano mo nga naman makikita, ano po, kung ano na nangyayari sa inyong refund, ano po, kung hindi mo ma-open mismo yung GSIS Touch app mo. Alright? Ayan, so far yan po yung 5, no? 5 po yan sa madalas po nakikita natin. Alam ko marami pa diyang ibang mga concern, mga issues about dito sa refund na ito. Ayan, pero ito ang kinuha lamang po natin yung 5 na talagang madalas pong nangyayari sa mga kamaestro natin. Alright? Ngayon, kung meron pa kayong mga issues and concern na wala po dito sa na-discuss po natin, yan, pwede nyo rin po yung i-comment po dyan sa comment section. So, huwag po kayo mahihiya mag-comment dyan. Yan po ay para sa ating lahat yung comment section. Yan, comment nyo lang po dyan kung ano po yung mga issues nyo, mga concern nyo, at baka may mga kamaestro din tayo ng mga subscriber natin na pwede makasagot, no? Hindi man natin masagot, sila yung sasagot para sa akin, ay mas maganda po, no? Malilinawan po kayo mga kamaestro. Alright? So, dito ko natatapusin itong ating video ngayon mga kamaestro. Hindi ka pa nakakapag-subscribe, click mo na ang subscribe button dyan
para kayo unang nakapanood ng mga videos na ina-upload natin. Katulad ito yung mga updates pa rin about sa GSIS, other benefits ng mga teachers and government employees. And syempre, click mo na rin ang notification bell button para ma-notify ka, always upgrade ka pag may mga bago tayong uploaded na videos. So muli, maraming salamat sa inyong panonood at pakikinig. Once again, El Maestro, see you on my next vlog. Bye-bye!